Kumusta po? Ako po si Bong, isang security guard sa isang convenience store dito sa Bataan. Pero ang gusto ko lang ibahagi sa inyo ay ang naging karanasan ko sa bakanting lote na binabantayan ko dati. Panggabi ako noon at meron naman akong kapalitan. Buwanan ko magpalit kami ng schedule ng duty. Ang bakanting lote nga pala na binabantayan ko noon ay may bakod ng mga yero na medyo mataas. Nakapalibot yun sa bakanting lote at nasa loob ang guardhouse. Sa may bandang dulo naman ay may malaking puno. Hindi ko lang alam kung mangga ba o mabolo. Ang bakanting lote kasi ay gagawing warehouse ng mga gamit para sa mga sasakyan. Medyo liblib din ang lugar dahil nasa loob ng subdivision. Malayo ang pagitan ng mga bahay doon kaya medyo nakakatakot ang lugar. May maliit na pinto lang papunta sa guardhouse namin para hindi makapasok ang kung sino. Lalo na ang mga batang hamog kung tawagin nila ron. Kakatapos ko lang kumain noon at nagyoyosi ako sa labas ng bakod. Mga bandang 9:00 na ng gabi noon nang may marinig akong tumawag sa pangalan ko. Pero mahina lang. Nagulat ako at napalingon para hanapin kung saan ang gagaling ang pagtawag. Nagpalingali nga pa ako kasi baka ang kapalitan kong guard ang tumatawag sa akin. Baka nasa loob pa at hindi pa nakauwi. Kaya pumasok ako sa loob at tinawag ko siya. Pero walang sumasagot. Binuksan ko din ang flashlight ko para ilawan kung may tao ba. Nang iginala ko ang ilaw ng flashlight ay wala akong nakita. Hanggang sa natuto ko yun sa may puno. Tinitigan ko mabuti kung ano yun. May lalaking nakatayo at nakakulay itim. Nakatingala siya sa taas ng puno. Nagtaka ako kung paano nakapasok ang lalaking yun nang hindi ko napansin. Hindi siya masyadong abot ng ilaw ng flashlight. Kaya medyo lumapit ako ng bahagya para sigawan siya at tanungin kung sino siya at anong ginagawa niya roon. Pero hindi siya gumagalaw sa pwesto niya. Akala mo walang narinig. Kaya naisip kong kunin na ang baril ko. Nagmamadali akong bumalik. Nang itinuto ko na sa paa niya ang baril, ay bigla siyang tumakbo ng napakabilis na parang si Flash. Nang sundan ko siya ng ilaw, ay wala na akong nakita kahit anino niya. Nilibot ko rin ang buong lote pero nawala na ang lalaki kaya tumakbo ako pabalik ng guardhouse kasi kinilabutan din ako sa kung anong nilalang na yun. Parang hindi normal eh. Kinabukasan, nang dumating ang kapalitan ko, ay sinabi ko ang naranasan ko kagabi. Pero hindi siya naniniwala kasi siguro hindi pa siya nakakakita. Nang makauwi ako sa bahay namin ay sumangguni ako sa lolo kong albularyo. Kinuwento ko ang nakita ko. Baka raw ang nakita ko ay isang engkanto na tagabantay ng puno at nagambala siya dahil sa pagbabakod ng lote. Kaya dapat daw ay alayan ang puno ng kahit anong pagkain at tubig. Hindi ko muna sinunod ang sinabi ng lolo ko. Nang pumasok ako kinagabihan, habang nasa guardhouse ako at nagpapatugtog ng radyo, ay biglang nag-iba ang tunog. Naging garalgal kaya pinatay ko na lang. Maya-maya pa ay may bumagsak sa harapan ko na maliit na bato. Para bang sinadyang batuhin ako dahil pumasok ang bato sa guardhouse. Hindi ko na lang yun pinansin. Nang segundo lang ang nakalipas, may bumato ulit sa akin. Iba na talaga ang pakiramdam ko ng mga oras na yun. Kaya nagyosi na lang ako para pampalakas din ang loob. Kinabukasan ulit nun ay ginawa ko na ang inutos ni lolo. Nag-alay kami ng kasama ko ng pagkain at tubig sa ilalim ng puno. Araw-araw namin ginagawa yun. Basta kung ano ang pagkain namin, hinahatian namin ang nilalang doon. Hanggang sa makalipat na ako ng trabaho. Wala na ring nagparamdam na kung sinong nilalang pa. Hanggang sa magawa na ang warehouse. Magandang araw sa mga kapasta natin. Ako nga pala si Jasper. Ang trabaho ko ay sa isang factory ng mga canned goods. Bali, security ako doon, Sir Neb. Bali, ang lugar na natoka sa akin ay sa likod mismo ng factory. Isa ako sa mga security na nagbabantay ng warehouse. 2 malaking warehouse ang nasa likod ng factory. Noong una pa lang marami nang nagsasabi na haunted daw yung mga warehouse na yon.
Ang usap-usapan ay dating sementeryo yung lugar. Sobrang generic na kwento tungkol sa mga haunted na lugar. Pero base sa mga nalaman ko, mukhang totoo nga yun. May 3 multo na umaaligid sa mga warehouse. Yung isa ay yung batang multo na tumatakbo kung saan saan. Tawag nila sa multong yon, Boboy. Isa sa mga paborito niyang gawin ay manggising ng mga natutulog na gwardya. Nangyari na yon sa akin. Nasa labas ako noon ng isa sa mga warehouse. Nakaupo sa monoblock. Sumandal lang ako sa pader. Tapos hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Hanggang sa maramdaman ko na may malamig na kung ano na yumuyugyog sa braso ko. Pagdilat ko, may bata. Puti yung damit niya. Nakangiti siya kahit may malaking sugat sa leeg. Tumakbo bigla yung bata palayo habang tumatawa. Yung ikalawang multo, hindi pa namin nakikita. Pero alam mong nasa malapit lang siya. Kasi lalamig yung hangin ng biglaan. Tapos maririnig mo yung malakas na sipol ng isang kanta. Malungkot na kanta. Hindi mo siya mahahanap kasi hindi siya nagpapakita. Sabi nung iba baka raw mahiyain yung multo o kaya sobrang pangit ng pagkamatay niya na ayaw niyang magpakita sa amin. Pinaka nakakatakot siguro sa lahat ay yung babaeng umiiyak. Sa loob siya ng warehouse nagpapakita. Sabi ng mga empleyado na nandoon, kahit daw umaga ay nagpapakita yung babae. Pero mas madalas pa rin na gabi siya kung lumitaw. Kapag nasa loob ka ng warehouse, bigla ka na lang makakarinig ng umiiyak na babae. Kapag hinanap mo kung saan ang gagaling yung iyak, ay makikita mo ang babaeng multo na nasa sulok, nakatalikod. Bigla itong haharap at ipapakita niya yung duguan niyang muka. Tsaka ito sisigaw ng pagkalakas-lakas at tsaka maglalaho. Ang nakakapagtaka dito, Sir Neb, ay ang makakarinig lang ng mga iyak at sigaw ay ang taong pinakitaan niya. Walang ibang makakarinig nito. Halos lahat na ata sa amin ay nakita na yung babaeng yon. Parang binyag na sayo ang makita at marinig ang sigaw ng babaeng umiiyak kapag bago ka sa trabaho. Sa tagal ko dito, sanayan na lang talaga ang lahat. Hindi na ako natatakot sa kanila. Hindi naman sila nananakit. Kaya hinahayaan na lang namin. Magandang araw po. Ako si Ronald, dating security guard sa isang condominium dito sa Taguig. Nung naka-duty ako sa condo na yon, ay may isang pamilya na umuupa sa isang unit doon. Ang unit na yon ay tinawag nilang haunted dahil na rin sa mga kakaibang nararanasan doon. Hindi rin nagtagal ang pamilyang yon dahil sa mga nararanasan nila. Isang beses noon ay may bumisitang lalaki. Nagtanong siya sa information kung saan ang unit ng pamilyang binanggit niya ang surname. Hindi ko na lang maalala pero pabalik-balik lang siya at hindi niya pa rin makita ang inuupahan ng mga yun kahit itinuro na sa kanya. Napagod na lang ang lalaki sa pag-akyat baba. Hagdan pa naman ang gamit niya dahil sira ang elevator ng panahong yon. Hindi ko lang siya masamahan nun kasi may iba akong ginagawa. Hanggang sa nawala na nga yung lalaki. Baka umalis na. Sa tuwing may bibisita sa pamilya sa kondo ay hindi nila matunto ng unit. Pabalik-balik lang daw sila. Madalas yun ang nagiging reklamo nila pero maging kami ay nagtataka na rin kung paano nangyari yun. Parang inililigaw daw sila sa tuwing aakyat sila ay hindi nila nakikita ang unit. Pero nakakausap naman nila ang nangungupahan at ang mga kasabay nilang bisita ay napupuntahan naman ang mga gusto nilang puntahan na kaibigan. Kaya nakakapagtaka na ang unit lang na yun ang hindi makita. Kaya minabuti na namin na kami na lang ang pumunta sa pamilyang yon para pababain na lang sila sa lobby para sa mga bisita nila. Pero palaisipan talaga kung bakit ganoon ang nangyayari. Kaya naisipan na lang na umalis ng pamilya at maghanap ng bagong kondo. Minsan pang mabakante ang unit na yon ay chinek ko kung may mga naiwan pang gamit ang dating nangupahan. Pagpasok ko pa lang ay nag-iba na agad ang pakiramdam ko. Wala namang aircon dahil bakante na nga. Pero malamig sa loob ng kwarto.
Maya-maya pa ay may narinig akong parang bumulong sa akin ang pangalan ng isang babae. Parang Jenny ang dinig ko. Kinilabutan ako tumingin sa paligid. Wala namang tao kahit sino. Kaya dali-dali akong lumabas ng unit at isinara agad. Yun din siguro ang dahilan ng pag-alis ng mga nangungupahan doon. Kaya tinawag din na haunted unit yun. Simula noon, wala nang umupa pa at iniiwasan na rin nila. Hindi na ako nagtatrabaho ron ngayon. Pero nabalitaan ko na ipinabless ang unit na yon. Pero wala pa rin gustong umupa kapag nalalaman ang kwento tungkol doon. Meron namang nakakaupa pero yun nga. Pag may narinig ng kwento na haunted ang unit na yon, kahit wala pa silang nararanasan na kababalaghan, ay nagpapalipat agad ng unit o kaya naman ay umaalis. Nakakapagtaka lang kasi wala namang nabalitaang namatay sa unit na yon o anumang krimen na nangyari doon para maging haunted yon. Bago ko simulan ang kwentong ibabahagi ko sa inyo, hayaan niyo pong batiin ko muna kayo ng isang magandang araw. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jamie. Taga Palawan po talaga ako. Pero kasalukuyan ay dito sa Maynila nakatira dahil nandito ang trabaho ko. Isa po akong si Q at may 5 taon na din ako sa trabaho kong to. Ang unang naging destino ko noon ay sa isang dormitoryo sa may bandang Sampaloc. Pag-aari yun ng isang dating boksingero na hindi ko na lang babanggitin ang pangalan. Bago pa lang ako noon doon, siguro ay mga pang-4 na gabi ko pa lang. Kabilang sa gawain ko ang magronda sa buong 3 palapag na gusali na yun para siguraduhin wala nang mga nakatambay o nasa labas pa sa oras ng curfew. Nung mga unang gabi ay maayos naman. Pagdating ng alas 11 ay sarado na ang lahat ng mga kwarto at wala ka nang makikitang naglisaw sa hallway. Bawat palapag ay may sariling lobby at terrace at maging doon ay wala na dapat nakatambay. Pero nung partikular na gabing yun ay may nadaanan akong isang babaeng nakaupo sa sulok ng lobby. Sa maliit na center table ay nandoon ang mga gamit niya sa pagre-review. Magalang ko siyang sinita at sinabihan na pumasok na dahil noon mag-aalas 12 na ng hating gabi. Pero hindi kumibo ni tumingin man lang sa akin ang babae. Patuloy lang siya sa ginagawa niyang pagbabasa sa hawak niyang libro at pagkatapos ay magsusulat sa hawak niyang notebook. Medyo nainsulto ako sa hindi niya pagpansin at parang walang narinig kaya inulit ko ang pagsita sa kanya. Tinulit ko pa ulit sa pangatlong pagkakataon. Napuno na ako nun talagang hindi niya ako pinapansin. Kaya ang sabi ko sa kanya, kapag hindi pa din siya tuminag ay mapipilitan akong i-report siya sa management at magkakaproblema siya sa kontrata niya. Sa puntong yun ay tumingin na sa akin ang babae pero blanko ang ekspresyon niya. Bahagya akong tumalikod at nasa aktong raradyo sana ako sa baba pero nang mapatingin ako ulit sa kanya ay bigla na lang siyang nawala sa kinauupuan niya. Nagulat ako sa bilis ng pagkawala niya doon. Pati yung mga gamit niya ay wala na din. Nagpalingali-nga ako at nakiramdam sa pinto ng bawat kwarto kung saan siya pwedeng pumasok pero tahimik naman. Nailing at napakamot na lang ako ng ulo. Nakwento ko yun sa kasama kong lady guard pagkababa ko sa ground. Napansin ko ang biglang pagtahimik niya at pag-ilap ng mata pero hindi ko binigyan ng kahulugan. Ang sabi niya, hindi talaga mawawala ang mga ganong pasaway. Kung makita ko daw ulit ay hayaan ko na lang at wag nang pansinin. Basta tahimik lang siya at hindi nakakaistorbo sa iba pang tenants. May palakasan palaka ako doon kung ganon. Pero hindi na sumagot yung kasama ko. Nasundan pa uli yung pagkakita ko doon sa babaeng tenant na yun. At kagaya nung una, talagang hindi niya ako pinapansin kahit anong sita ko sa kanya. Sa isip ko, malakas siguro talaga yun doon kaya pinababayaan lang. Baka ako pa ang malagay sa alanganin pag hindi ko tinigilan ng kakasita. Kaya hinayaan ko na lang din. Hanggang isang gabi na nadaanan ko ulit yung lobby na yun. Ini-expect ko na makikita ko siya. Pero wala siya sa kinauupuan niya. Pero nandoon ang mga gamit. Patalikod na sana ako nang mapansin kong gumalaw ang kortina sa terrace. Bukas pala yung pinto doon. Nagulat pa ako nang bigla ko makita yung babae doon. Natatabingan siya ng kortina pero nakilala kong siya yun.
Sisitahin ko na talaga dahil noon kalakasan ng ulan. Basang-basa na siya at pumapasok ang tubig sa loob. Pero nagimbal ako nang bago pa ako makalapit sa kanya. Bigla na lang siyang tumalon. Hindi ko naagapan. Agad akong dumukwang pero mas lalo akong nashock nang hindi ko makita ang katawan niya doon. Nanginginig na nagtatakbo ako pababa ng hagdan para ipaalam yun sa kasama ko. Pero ipinagtaka ko, nakalmado lang siya sa binalita ko. Nanlamig at halos maparalisa ang buong katawan ko sa sinabi niya. Alam daw niya na tumalon yung babae na yun. Pero may 3 taon na daw ang nakalipas mula nang mangyari yun. Ang nakikita ko daw na babae doon multo na lang ng isang estudyanteng masyadong na-pressure at na-depress. Kaya tumalon. Wala daw nakakaalam noon sa mga bagong tenant kaya mahigpit na ipinapatupad ang curfew para walang makakita sa multo ng babae. Kahit pala anong sabi mo sa sarili mo na matapang ka, makakaramdam ka din ng takot. Kaya kinabukasan, nag-resign ako doon at nag-apply na lang sa ibang agency. Tawagin niyo na lang po akong Anot mga kapasta. Yun po kasi ang bansag sa akin. Magandang araw nga po pala sa lahat ng taga-subaybay ng channel na to. Matagal-tagal na din ako nakikinig dito. Nagbabaka sakali na mapili din yung storya ko. Relate kasi ako sa mga storyang pinapadala dito kasi ako mismo ay may karanasan din tungkol sa mga kababalaghan. Nangyari po yun sa pinapasukan ko dati na cafe sa Laguna. Security guard nga po pala yung trabaho ko. Yung cafe na sinasabi ko, isang lumang bahay na kinonvert para maging coffee shop. Walang binago sa lumang style ng bahay na parang panahon pa ng Kastila kasi para daw maging aesthetic yung dating. Ewan ko ba kung ano yun, basta uso daw yun eh. Ang totoo, hindi naman ako yung klase ng guard na dumaan talaga sa pagtitraining. Criminology dropout ako at nagkataon lang na tropa ko yung pamangkin ng may-ari ng cafe. Tapos nung nalaman ni tropa na naghahanap ako ng trabaho, inoffer nga sa akin yung pagbabantay dun sa gabi. Tinanggap ko na kasi okay naman din yung sahod. Pansamantala ka ako habang nag-iipon uli ng pang-tuition. Ang ganda naman ng mga views sa shop. Bawat anggulo Instagrammable spot sabi ng mga vlogger. Mula ayos ng bahay at mga kagamitan may bakas talaga ng sinaunang panahon. Tuwang-tuwa yung mga nagkakape dun kasi para mo na din daw na experience kung paano magkape yung mga tao noong panahon ng Kastila. Maraming nagagandahan at naa-amaze sa lugar pero meron din namang ilan na parang hindi daw sila komportable kasi may oras na pakiramdam nila kahit madami pang tao doon na nagkakape. Parang may mga tao din sa paligid na nakatingin at nagmamasid sa kanila na hindi nila nakikita. Partikular daw sa gawin ng hagdan papunta sa second floor kung saan may isang malaking salamin. Pati itsura ng salamin ay sinauna din. Naririnig ko lang yun sa usapan ng mga customer namin pero sa isip-isip ko, hindi pala ako nag-iisa kasi maging ako man. Hindi rin maganda ang pakiramdam sa gawin na yun ng hagdan. Lalo na kung gabi at sarado na. Tapos mag-iikot lang ako sa buong bahay para mag-inspeksyon. 8 AM to 8 PM lang kasi ang bukas ng cafe na yun. Hindi kagaya ng ibang cafe na halos magdamag bukas. Biro naman sa akin ng tropa kong si Rodel maaga raw kasi natutulog yung mga ninuno nila at ayaw magambala kaya maaga nagsasara. Biro lang yun kay Rodel pero para sa akin ay parang may katotohanan. Hindi ko alam noong una kung likas lang akong matatakotin kaya dalang-dala ako sa itsura ng lugar o sadyang may nakatira talaga doon na nakakahalubilo namin pero hindi lang nakikita. Pero napatunayan kong totoo lahat ang nararamdaman ko. Isang gabing nag-ikot ako sa ikalawang palapag. Hindi sana ako aakyat pero hindi ko matiis ang pakiramdam na parang may mga taong naglalakaran doon. May mga mahihinang tinig din akong naririnig na parang may nag-uusap. Sigurado naman ako na ako lang talaga ang tao doon. Wala naman kasing nakatira doon. Ang pinaka-caretaker namin sa kabilang barangay umuwi. Nung nakarinig ako ng pingkian ng mga baso, yun bang tunog na parang may naghahalo ng kutsara sa tasa? Hindi na ako mapakali. Baka kasi mamaya, napasok na pala kami. Nako, malaking sagutin ko yun. Kaya lakas loob.
Dahan-dahan akong umakyat sa hagdan habang tumatanaw sa itaas. Malamlamang ilaw doon. Pag-apa ko sa parang pinakalandingan ng hagdan kung saan nandoon yung antigong salamin, napamulagat ako dahil mula sa salamin, nakita ko ang refleksyon ng ilang tao na nasa ikalawang palapag. May babae, may lalaki, sa ayos at itsura ng damit parang mga lumang tao. Nakaupo sila sa lamesa at may hawak na mga tasa. Sa forma, parang mga nagkakape. Gulat na gulat ako dahil hindi ko talaga inaasahang may mga tao doon. Kausap ko pa ang caretaker habang isinasara namin ang mga pinto at wala naman silang binanggit na may mga bisita pa kami sa taas. Ang ginawa ko ay bahagya pa akong sumampa para makita ko mismo sila at hindi sa salamin lang. Pero ganun na lang ang gulat ko nang wala akong makitang ni isang tao doon. Umakyat na akong tuluyan. Tahimik ang paligid at wala talagang ni isang tao doon. Pero nang muli akong tumingin sa salamin, ay nandoon naman sila. Pero sa pagkakataong yun, nakatingin na sila lahat sa akin mula sa salamin at inaalok ako ng mga hawak nilang tasa. Nanlalaki talaga ang ulo ko sa sobrang kilabot. Sa takot ko nga, kumaripas ako ng takbo. Dumiretso ako sa bahay ng caretaker. Ibinalik ko ang mga susi. Kinabukasan nagpaalam ako kay Rodel at tiyahin niya na hindi na ako papasok ulit doon. Magandang gabi. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Eloy. Security guard ako sa isang pabrika sa Laguna. Nangyari ang karanasan ko noong 2022. Linggo ng gabi noon pagkakatanda ko. Mag-isa lang ako nagkakape sa may guardhouse noon dahil ang kasama kong guard ay nagro-roving sa loob ng pabrika. Maya-maya lang ay napadaan na ang suki naming magbabalot na si Kuya Panyong sa tapat ng pabrika kaya agad akong tumayo para bumili sa kanya pero paglabas ko ay wala na agad siya. Nakabike kasi ang magbabalot kaya siguro mabilis siyang nakaalis pero ang pinagtataka ko lang ay dapat hihinto siya sa gate dahil ganoon ang palagi niyang ginagawa. Pero hindi ng oras na yon. 3:00 na ng madaling araw noon. Medyo inaantok na rin ako. Tapos na kasi ang break time ng mga trabahador kaya wala nang nakatambay sa guardhouse. Medyo napapapikit na ang mga mata ko nang marinig ko ulit si Kuya Panyong na sumisigaw sa labas. Nagtaka ako, bakit bumalik yun? Naisip ko na baka hindi naubos ang tinda niya kaya bumalik siya at baka sakaling may bumili pa. Segundo lang ang nakalipas nang mabilis akong lumabas pero katulad kagabi ay hindi ko na ulit naabutan ng magbabalot. Kaya bumalik na lang ulit ako sa pwesto at nagbukas ng cellphone para manood sa YouTube dahil inaantok na talaga ako. Kailangan ko ng pampagising. Kinabukasan ay panggabi ulit ako at ganoon ulit ang nangyari. Mga bandang 10:00 ng gabi ay narinig ko na naman na may sumisigaw ng balot pero parang iba ang boses niya. Ganong oras kasi talaga siya dumadaan sa pabrika kaya mabilis na akong lumabas para tignan at tawagin siya. Pero nung lumapit na ay hindi pala siya ang suki naming magbabalot dahil bata pa. Ang suki kasi namin ay medyo may edad na rin. Habang pinagbibilan niya ako ng balot ay tinanong niya ako kung madalas daw ba kaming bumibili sa tatay niya na si Kuya Panyong. Sinagot ko naman na palagi kami bumibili dahil suki na rin namin siya. Tinanong ko naman kung bakit siya ang nagtitinda ngayon at hindi si Kuya Panyong. Nagulat ako nang bigla niyang sinabi na inilibing na kahapon ang tatay niya. Na-hold up daw nang napadaan sa may squatter area. Kinuha ang bike niya at pinatay sa saksak kaya simula raw noon ay siya na ang magtitinda para makatulong na din sa nanay niya na labandera. 3 raw kasi silang magkakapatid at siya ang panganay. Hindi ako makapaniwala sa sinabing yon ng anak ni Kuya Panyong. Dahil kagabi lang ay narinig ko pang sumisigaw si Kuya Panyong dito pero hindi ko lang naabutan. Hindi rin ako pwedeng magkamali dahil kilalang kilala ko na ang boses niya. Imposible raw ang sinasabi ko dahil 7 araw na raw simula nung mamatay ang tatay niya. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko ng oras na yon pero bigla akong kinilabutan sa sinabi ng anak niya. Hindi kaya multo ni Kuya Panyong ang dumaan dito kagabi para magparamdam at magpaalam
dahil suki na namin siya sa balot at binabalikan niya ang mga nakasanayan niya na lugar. Naawa ako sa sinapit ni Kuya Panyong, pati na rin sa naulila niyang pamilya. Mabait pa naman siya at palabiro din, kaya laging nauubos ang tinda niyang balot dahil masayahin siyang tao. Sana mabigyan ng katarungan ang pagkamatay niya at mahuli ang sumaksak sa kanya. Bilang tulong na rin namin kay Kuya Panyong at sa pamilya niya na kapag napapadaan ang anak niya rito sa pabrika ay palagi kaming bumibili ng balot sa kanya. Ralph po ang pangalan ko. Panggabi ang trabaho ko. Security ako sa isang kumpanya na 24/7 ang produksyon. Madalas ay sa main gate ako nakatoka. Gustong gusto ko dun kasi relax lang yung trabaho. Nakaupo ka lang sa office. Nakatutok yung electric fan habang binubuksan ang gate sa mga dumaraang mga truck. Kahit panggabi ako ay bibihira akong makaranas ng mga kababalaghan sa trabaho. Ewan ko ba? Yung mga kasama ko laging may kwento tungkol sa mga aswang at multo na nakikita raw nila sa trabaho. Pero ako, Sir Neb, wala. Pinaka nakakatakot ko na sigurong karanasan ay nung minsang magkasunog sa warehouse na nasa dulo. Nasa loob ako nun at muntik na akong masunog kasama yung mga produkto sa loob. Pero nito lang 2022, may nangyari sa akin na magpasa hanggang ngayon ay hinahanap ko pa rin ang kasagutan. Alas 12 na yon ng gabi. Dalawa kami dapat na nasa main gate pero pumasok yung isa kong kasama sa loob. Ako naman para hindi antukin, naglakad-lakad ako sa harap ng main gate. Hawak ko yung cellphone ko habang nanonood ng mga video ng pusa. May tumawag sa akin galing sa kalsada. Pagtingin ko, may lalaki na nakatayo doon. Nakakapagtaka kasi hindi ko man lang narinig yung mga lakad niya. Lumapit siya. Matangkad siya at nakasuot ng puting t-shirt, maong at itim na sapatos. Tanong niya saan daw ba may malapit na motel na pwedeng tuluyan. Wala raw kasi siyang matutulugan. Tinuro ko yung daan sa unahan. Tapos sabi ko sumakay siya ng tricycle. Tapos sabihin niya na doon siya bababa sa Mabango Hotel. Nginitian niya ako. Tsaka ko nakita na yung ngipin niya sa bibig sobrang tatalas. Yung mata niya hindi pumipikit. Nakadilat lang. Medyo mahaba yung tenga niya. Tinapik niya ako sa balikat tapos nagpasalamat siya. Naglakad na paalis. Habang pinagmamasdan ko siya, napansin ko na 4 lang yung mga daliri niya sa mga kamay. Wala siyang hinlalaki. Namamalik mataba ako. Tanong ko sa sarili ko. Pumasok ako sa gate na hindi alam kung saan nanggaling yung takot ko. Nasa loob na pala ng guardhouse yung kasama ko. Nakatingin sa akin ng seryoso. Yung noo niya magkasalubong. Tinanong ko siya kung bakit ganoon siya makatitig. Sino raw yung kausap ko sa labas? Sabi ko lalaki lang na napadaan. Nagtatanong kung saan may malapit na motel. Sabi niya kanina pa raw ako pinapanood sa CCTV. May kamera kami sa labas para makita kung sino ba yung pumapasok ng mga sasakyan. Tinanong ko siya kung anong problema. Imbis na sumagot ay pinakita niya sa akin yung video. Ni-rewind niya ng ilang minuto. Nagsasalita ako sa video. Minumuestra ko pa nga yung mga kamay ko at tinuturo yung daan. Pero wala akong kausap. Ako lang mag-isa. Parang baliw. Nagkatitigan kami ng kasama ko. Magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin namin alam kung ano bang klaseng nilalang yung nagtanong sa akin. Engkanto ba siya o demonyo? Hindi na ulit nagpakita yung nilalang. Sabi ng mga kasama ko, sa susunod daw kasi ay wag nang tatambay sa labas, lalo na kapag 10 oras na ng gabi. Ako po si Danilo. Isa po akong security guard at may 15 years na sa serbisyo. Sa haba ng panahon ng pagsisilbi ko bilang tagabantay sa iba't ibang establishmento, talagang marami na tayong karanasan. Mapatrobol, krimen o kababalaghan pa yan.
At isa nga dyan ay yung naging karanasan ko noong bago-bago pa lang ako sa trabahong to. Sa lahat, ito yung hindi ko talaga makakalimutan. Hindi kasi ordinaryo yun at alam kong mahirap ding paniwalaan pero totoong nakita ko yun. Isang luma at abandonadong gusali ang binabantayan ko noon. Dalawa kami ni paring Bino ko na naka-duty sa gabi. Isang araw, may dumating kaming bagong kasama doon, si Roque. Isinama siya sa amin ni Bino sa gabi. Pasensya na po, hindi po sa pamimintas pero kakaiba talaga ang itsura niya. Kahit siguro sinong makakakita sa kanya, ipapanakot siya sa mga anak na maliliit. Ganoon kasi yung tipo ng mukha niya. Mukhang pang horror talaga. At alaga namin siyang buskahin ni paring Bino. Aminado naman po ako na likas talaga akong bully. At isa nga si Roque sa alaga akong pagtripan dahil sa itsura niyang mukhang aswang. Tahimik lang naman ang loko. Kahit anong pangaasar namin hindi pumapatol. Pero laging masama at pailalim ang tingin niya sa amin. Itong si Roque may pagka-misteryoso. Ni minsan hindi nakipagkwentuhan man lang kaya wala kaming masyadong alam sa kanya maliban sa taga Siquijor daw at bagong salta sa Maynila. Ilang araw naman mula nang dumating doon si Roque ay nagkaroon ng serye ng patayan. Sunod-sunod ang pagkakatagpo ng mga bangkay ng tao sa paligid ng abandonadong gusali at maging sa mga kalapit na lugar. Ayon sa mga pulis, kundi adik, isang may sakit sa pag-iisip lang ang makakagawa noon dahil sa paraan ng pagpatay. Pare-pareho kasing mga wakwak ang dibdib at nawawala ang laman loob ng mga nagiging biktima. Dahil doon, mas lumala pa ang pambubuli namin ni paring Bino kay Roque. Niloloko namin siya na isa siyang aswang na siyang nambibiktima ng mga tao doon. Maraming beses na inakala akong papatulan ako ni Roque dahil nakikita ko ang pagkuyom ng mga kamao niya at pagdilim ng muka na halatang nagpipigil ng galit. Pero tinatawanan lang naman namin siya ni paring Bino. Nagpatuloy ang patayan at habang nahihirapan ng mga otoridad na mahuli ang sospek, hindi ko akalain na ako pala mismo ang makakatuklas nun. Isang gabi yun na wala si Bino dahil manganganak ang asawa. Naisipan kong magronda sa buong gusali, pampawala ng antok. Lumabas ako sa exit sa dulong bahagi ng gusali kung saan nakapwesto si Roque, pero wala siya doon. Pabalik na sana ako nang makarinig ako ng mahinang sigaw at pag-igik ng isang tao na tila sinasakal. Sa likod ng paderyo nang galing sa may bakanting lote na may talahiban. Naalerto ako at habang nakahawak sa puluhan ng baril ko, dahan-dahan akong umakyat sa nakasandal na hagdan doon. At nanlaki ang mata ko sa nakita ko. May isang taong nakahandusay sa damuhan at may isang tao din na nakakubabaw sa kanya at winawakwak ang dibdib niya. Sa pagkabigla ay hindi ko na nagawang makasigaw noon. Hindi ko kasi alam kung anong gagawin ko, lalo na nang humarap ito sa kinaroroonan ko at makilala ko kung sino siya. Si Roque pala. Mas naging mabalasik ang itsura nito na pulang-pula ang mga mata at nakalabas ang matalim na pangil sa bibig na may tumutulubang dugo. Makapal at sabog-sabog din ang buhok nito. Nanigas ang katawan ko at hindi na ako makagalaw nung inakala kong susugurin niya ako. Pero hindi siya sumugod at sa halip ay nginisihan lang ako. Nang magsimula siyang humakbang palayo ay bigla namang nagbago ang anyo niya. Naging isang malaking itim na aso. Tumakbo yun hanggang sa nawala na lang sa paningin ko. Nang makabawi ako sa pagkabigla ay nawalan pa ako ng balanse at nahulog mula sa hagdan. Nang sumunod na mga araw ay hindi ko magawang makatingin kay Roque. Tanggal talaga ang angas ko nang malaman kong totoo pala ang bansag namin ni paring Bino sa kanya na isa siyang aswang. Wala akong pinagsabihan ng natuklasan ko. Sigurado naman akong walang maniniwala sa akin eh. Mahirap na. Baka ako pa ang mapagbintangan. Kaya pinili kong manahimik. Pero hindi na ako nagtagal doon. Agad ako nagpalipat ng destino.
Baka kasi mamaya, gantihan ako ni Roque sa pambubuli ko sa kanya at ako naman ang sunod na lapain niya. Magandang araw. Ako si Frank. Security guard dito sa isang apartel sa Antipolo. May ibabahagi po akong karanasan ko sa mga kababalaghan dito sa pinagtatrabahuhan ko. Bukas po ang third eye ko, kaya nakakakita ako ng nilalang na hindi nakikita ng normal na tao. Hindi man nakakatakot para sa iba, ay gusto ko pa rin i-share para mapakinggan ng lahat. Baka may makarelate sa inyo. Nangyari po ang karanasan ko nang magpanggabi ako sa apartel. Nagkikwentuhan kami ng kasama ko tungkol sa mga katatakutan, pampalipas oras na rin at pampawala ng antok dahil nakakaboring din minsan ng trabaho namin. Nang matapos na kami sa pagkikwentuhan ay nagpaalam ako sa kanya na kukuha muna ng pera sa may locker sa barracks namin. Bibili muna kasi ako ng pagkain dahil hindi pa ako naghahapunan. 6 na palapag pala ang apartel na pinagtatrabahuhan ko. At nasa baba lang ang barracks namin sa may bandang dulo. Dadaanan namin ang information ng apartel bago makarating sa barracks. Medyo madilim ang hallway ng papuntang barracks dahil napundi ang ilaw doon. Habang naglalakad ako, ay may sumitsit sa akin. Nilingon ko pa yun. Ang inisip ko kasi baka sinundan ako ng kasama ko at sinitsitan. Pero nung nilingon ko, ay wala namang tao. Binaliwala ko lang yun. Isang beses lang naman. Baka mali lang ako ng dinig kaya nagpatuloy na ako sa paglalakad. Nang makarating na ako sa barracks ay binuksan ko na ang pinto. Bago ko pa pindutin ang switch ng ilaw ay may naaninag akong bulto ng isang tao na nakatayo sa locker namin. Nang mabuksan ko na ang ilaw ay wala namang tao. Baka na malikmata lang siguro ko o di kaya ay nagugutom na ako kaya kung ano-ano na ang nakikita ko. Binaliwala ko na lang ulit at kinuha na ang pera ko. Nang makatapos na kaming kumain ay oras na para mag-roving sa buong apartel. Mga bandang 12:00 na nun, ako ang nauunang maglibot. Pagkatapos ang kasama ko naman ay bukas ng umaga. Mula first floor hanggang 6th floor ay nililibot ko gamit ang flashlight dahil may mga hallway na nakapatay ang ilaw lalo na sa pinakataas. Gabi-gabi namin kailangan i-check kung maayos ba ang lahat at walang kaguluhang nangyayari. Mula sa una hanggang sa panlimang palapag ay maayos naman. Pagdating ko sa ika-6 ay parang bumigat ang pakiramdam ko. Habang naglalakad ako ay napansin kong may isang unit na bahagyang nakabukas pero nakapatay ang ilaw sa loob. Sinilip ko yon at nagtawag kung sino ang tao sa loob nun pero walang sumasagot. Kaya sinarado ko na lang at naglakad na ulit ako. Maya-maya pa nang pababa na ako ng hagdan ay may nakita ulit akong nakabukas na unit. At may babae doon na akmang tatalon sa terrace. Kaya sinigawan ko siya pero parang wala siyang narinig at natuloy pa rin ang pagtalon niya. Kaya sinilip ko agad yun mula sa terrace. Nagtaka ako nang wala akong nakitang katawan ng babae. Kaya dali-dali akong bumaba para tiyakin kung nasaan ang babae. Nang makarating ako sa baba ay nagulat sa itsura ko ang kasama ko dahil namumutla daw ako at hinihingal. Pinakalma niya muna ako at tinanong kung anong nangyari. Sinabi ko yun sa kasama ko at nagpunta kami sa pinaghulugan ng babae. Pero wala talaga kaming nakitang katawan ng babae kaya hinayaan na lang namin. Sabi pa ng kasama kong gwardiya, hindi na bago ang mga ganong eksena. Yung may nakikitang nahuhulog pero wala naman. Bagamat napapanood na sa mga pelikula ay totoong nangyayari raw yun sa may mga third eye. Siya man daw naranasan yun dati nung nag-duty siya sa isang ospital naman. Kala niya may tumalon, nagpakamatay pero wala pala. Pinaglaruan lang siya ng multo. Kinabukasan ay may dumating na babae. Nang makaakyat na siya ay tinanong ko sa information kung saan ang unit niya. Laking gulat ko na yun ang unit na nakabukas kagabi at may tumalo na babae. Pero paano raw mangyayari yun sabi ng nasa information? Umalis ang babae kahapon ng umaga at ngayon lang dumating. Maya-maya pa ay may malakas na kalabog kaming narinig kaya tumakbo kami sa labas. Nakita namin na may nagkakagulo na at may nakahandusay na babae. Tumalon siya galing sa ika-6 na palapag. Sobrang kilabot ko sa nangyari
Napaisip ako na yung nangyari pala kagabi ay isang pangitain ko. Nagkatinginan pa kami ng gwardya na kakwentuhan ko. Ako po si Bobot. Kasalukuyan po kaming nakatira dito sa lugar ng asawa ko sa Bacolod. Pero ako po ay tubong Quezon talaga. Naging security guard ako dito sa Bacolod sa isang ospital sa may bayan. Medyo matagal na din pong nangyari, mga 2017 pa. Pero alam ko pa naman ang bawat detalye. Tandang-tanda ko pa. Bago pa lang ako noon sa ospital na pinapasukan ko nang ilagay ako sa panggabi ng supervisor ko. Hindi naman problema sa akin yun dahil sanay naman ako sa ganong schedule. Natatandaan ko pa ng gabing yun ay malakas ang ulan at parang may bagyo pa. Inutusan ako ng supervisor namin na kumuha ng wheelchair sa bodega ng ospital para sa pasyente. Nang papunta na ako sa bodega ay biglang kumulog nun ng malakas. Nawala ng ilaw. Binuksan ko ang flashlight na dala ko para na rin makita ang daan. Mabuti na nga lang ay bumukas agad ang generator ng ospital. Pero sa mismong bodega ay wala talagang ilaw dahil tambakan lang naman ang mga gamit yun. Pagbukas ko ng pinto ay bumungad sa akin ang madilim na kwarto. Ginamit ko ulit ang flashlight para makita ang wheelchair na hinahanap ko. Wala na kasing bakanting wheelchair noon sa labas kaya pinakuha muna ako ng bisor ko sa bodega. Nakita ko naman ang wheelchair at agad kong nilapitan yun kahit na nasa medyo sulok at malapit sa bintana. Nilapag ko muna ang flashlight ko sa may lamesa para mailawan ko habang kinukuha yun. Nang hinila ko na ang wheelchair ay tiningnan ko muna kung pwede bang magamit ng pasyente. Nang mapalingon ako sa may bintana sa gilid, may matandang babae na nakasilip. Napaatras ako dahil sa gulat. Nabunggo ko pa nga yung ibang gamit sa likuran ko at naglaglagan ng mga yun. Kaya dinampot ko muna ang nalaglag na mga gamit. Nang kinuha ko ang flashlight para silipin ang matanda, ay wala naman doon. Naisip ko nga pala na paanong may makakapasok na tao sa gilid ng bintana. Wala namang pinto o di kaya ay daanan para makarating doon. Kaya nagmadali na akong lumabas dala ang wheelchair dahil sa totoo lang ay kinabahan din ako sa nakita ko. Nang makarating na ako sa labas ay inabot ko agad ang wheelchair sa supervisor ko at dinala na sa pasyenteng matanda na nangangailangan. Pumunta na ako sa guardhouse para magkape dahil medyo inaantok na ako ng oras na yun. Nang mga sumunod na araw ay naging maayos na ang naging duty ko kahit panggabi. Nung akala ko ay natapos na sa nakita kong matanda, ang nakakatakot na karanasan ko ay hindi pa pala. Isang beses pa nang pumasok ako sa comfort room ng ospital ay biglang nagpatay-sindi ang ilaw dito at bigla ako nakarinig ng mahinang iyak ng bata na hindi ko alam kung saan ba nanggagaling. Hinahanap ko sa lahat ng cubicle ang iyak na narinig ko pero wala akong nakitang tao. Kaya lumabas na lang ako at hindi na inintindi. Tapang-tapangan na lang ako. Kinuwento ko yun sa supervisor namin. Simula sa nakita kong matanda nung gabing pinakuha niya ako ng wheelchair hanggang doon sa umiiyak sa comfort room. Ang naging sagot lang niya sa akin ay masanay na daw ako at lakasan ko lang ang loob ko. May mga nagpaparamdam daw talaga sa ospital na yon dahil nasunog yun dati at may ilang mga namatay at pagtapos nun ay pinagawa ulit ng bagong ospital at bago na rin ang may-ari. Hindi ko alam kung totoo ang kwento sa akin ng bisor ko. Parang wala naman akong nabalitaan na dating nasunog ang ospital na yon o baka matagal nang nangyari. Pero siguro dahil kailangan ko ng trabaho para sa pamilya ko ay nilabanan ko na lang ang takot sa tuwing makakaramdam ako ng mga kakaiba sa ospital na yon. Hanggang sa mailipat na ako ng area at sa isang mall na ako naka-assign dito pa rin sa Bacolod. Magandang araw sa lahat ng mga kapasta kong makakapakinig ngayon. Ako po si Revo. Sana po ay mapili niyo tong kwento ko dahil gusto ko po sanang ibahagi sa inyo ang isang nakakakilabot na pangyayari na naranasan ko may ilang taon pa lang ang nakakaraan. Isa po akong security guard noon sa isang pribadong subdivision sa Pasig. Pero sa ngayon po ay sa isang government institution na ako nakadestino.
Pareho kaming doon naka-assign ng kumparing Bobet ko. Kababata at kaibigan ko siya sa probinsya namin sa Aurora. Nang makapag-asawa ay sa Maynila na ako nanirahan. Ganun pa man hindi naputol ang pagkakaibigan namin. Katunayan nga, ikinuha ko pa siyang ninong sa panganay ko. Nung lumuwas siya sa Maynila para makipagsapalaran sana sa abroad, sa akin siya tumuloy. Pero minalas siyang maloko ng recruiter, kaya tinulungan ko na lang siyang makapasok sa agency namin. At ayun nga, nagkasama pa kami sa post. Napakabait na tao ni paring Bobet ko. Higit pa sa magkaibigan ng turingan namin, para na nga talaga kaming magkapatid Kaya walang naging problema kay misis at mga anak ko. Kahit sa amin pa siya nakikituloy noon. Magkasundo rin sila kasi nga, mahusay namang makisama at marunong tumanaw ng utang na loob. Pareho kaming sa araw ang duty noon at tandang-tanda ko. Mga bandang 10:00 ng umaga yun. Kasalukuyan akong may sinusulat sa logbook sa loob ng guard post. Tapos si paring Bobet naman, kasalukuyang nagmamando sa mga pumapasok na sasakyan. Napatingin ako sa kanya at napansin ko, natitig na titig siya sa akin. Yung klase ng titig na para bang may nakita siyang nakakatakot. Hindi ko alam kung bakit pero nawirduhan ako sa kanya noon. Napailing na lang ako at pinagpatuloy ang ginagawa ko. Maya-maya nagulat na lang ako nang biglang may bumatok sa akin ng malakas. Napasubsob pa ako sa logbook na sinusulatan ko. Napikon ako at biglang tayo ako paharap sa bumatok sa akin. Pero si paring Bobet pala yun. Sinita ko siya kung bakit niya ginawa yun. Nakataas sa mga kamay na agad humingi ng dispensa si paring Bobet. Pero kailangan daw niyang gawin yun. Hindi ko naman nagawang magalit dahil baka sa mukha niya yung takot at pag-aalala. Sabi niya, nakita daw niyang wala akong ulo. At kinailangan daw niya akong batukan dahil yun daw ang paraan para makontra ang signos o masamang pangitain kapag nakita mo ang isang taong buhay pa na walang ulo. Natawa ko sa sinabi niya at kinantsawan siya na ang tanda na niya nagpapaniwala pa siya sa mga ganun. Hindi ka ako totoo yun. Paano ka kung mawawala ang ulo ko? Ayun ka ako at nakakabit. Sabay hawak ko sa ulo ko at kinalug-kalug pa. Kinabukasan, padilim na nun. Dapat sana naka-out na kami pero nagsabi yung karelyebo namin na parehong malilate kaya inabot pa kami ni paring Bobet ng ganoong oras. May 2 sasakyan na nagpipilit pumasok sa loob ng subdivision kahit walang mga stickers at ni walang maipakitang mga ID. Ginagawa ko lang naman yung trabaho ko pero nagmamatigas yung mga lalaki kaya nagkaroon kami ng pagtatalo. Kahina-hinala ang kilos ng mga taong yun at halatang nasa impluwensya ng droga kaya rumadyo na ako sa iba pa naming kasama sa loob. Napalingon ako nang makita ko na humahangos na palapit si paring Bobet na galing sa CR. Bago siya tuluyang makalapit sa akin, nanlaki ang mga mata ko nang makita kong wala siyang ulo. Pagharap ko ulit sa mga lalaking nasa sasakyan ay may nakaumang ng baril sa akin. Kasabay ng pagharurot ng sasakyan papasok, bigla nang pumutok yun at napatumba ko. Pero hindi sa akin tumama ang bala. Kung hindi, kay paring Bobet na nakadagan na sa akin nung mga oras na yun. Umarang siya at sinalo ang bala na para sana sa akin. Fatal lang tama na agad ikinamatay ni paring Bobet. Nanigas ang buong katawan ko sa takot. Ako sana ang nabaril kung hindi siya humarang. Nang hilakbot ako nang maalala ko ang ginawa niyang pagbatok sa akin para daw makontra ang masamang pangitain. Kinontra niya para mailigtas ako sa kapahamakan. Pero sa kanya naman nalipat. Siya ang namatay sa halip na ako. Napakadakila talaga ng kaibigan ko kaya hindi ko siya makakalimutan. Kumusta po sa lahat ng tagapakinig ng channel na to? Ako nga po pala si Ismael. Isa po akong Bicolano pero mula nang makapangasawa ko ng Caviteña, dito na din akong nanirahan. Security guard po ako sa isang malaking beach resort di kalayuan sa bahay namin. Matagal na din ako dito. Siguro ay nasa 7 taon na.
Noong una ay lagi pang araw ang duty ko. Pero nung mag-expand pa yung resort, nilipat ako sa gabi at yung mga bago ang pang-araw. Mas kabisado ko daw kasi ang kabuuan ng resort kaya kahit gabi ay magiging epektibo ang pagbabantay ko. Wala naman akong magagawa dahil bukod sa mas tinaasan ng sahod ko, nagkataong may sakit pa yung anak ko. Kaya kailangan namin ng mas malaking income. Wala naman sanang problema kung nasa gate lang ako kaso ginawa akong roving guard eh. Dati pa kasi akong may nadidinig sa mga panggabing guard doon na may mga kababalaghan daw na nangyayari sa resort na yon pagkagat ng dilim. Ayon sa kanila ay may mga nadidinig daw silang tila naghahagik-gikan ng maliliit na bata, partikular sa may bandang pool na pambata. Bukod kasi sa dagat ay may swimming pool din doon at hotel. At isang gabi nga, siguro mag-iisang linggo na ako sa pagro-roving noon. Akala ko nga hindi naman totoo yung mga kwento nila dahil umabot na ako ng ilang gabi na wala naman akong nararamdaman. Pero nung gabing yun, habang nag-iikot ako, nang mapagawi ako sa mini garden na malapit sa pool na pambata, nakarinig ako ng maliliit at matitinis na tinig. Kinabahan ako. Ito na siguro yung sinasabi nila. Pilit kong nilakasan yung loob ko kahit na nga nagtatayuan na ang mga balahibo ko. Palakas pa yung mga tinig na yon na parang mga batang naghahagik-gikan at sa pakiramdam ko parang iniikutan nila ako. Lumakas ang kabog ng dibdib ko pero sabi ko sa sarili ko okay lang yun. Kaya ko yun basta wag lang silang magpapakita at wag lang nila akong gagalawin. Awa naman ng Diyos. Nang makalayo ako doon nawala din yung mga tinig. Siguro ay doon lang sila naglalagay sa part na yon. Nakwento ko yun sa kasama kong guard na matagal na doon. At siyang nagsabi sa akin ng tungkol sa mga tinig na yon. Sabi ko sa kanya na buti at hindi yun nadidinig ng mga guest ng resort na nag-overnight doon. Sabi naman niya, sa tagal niya doon ay wala pa naman siyang nalaman na may guest na nakaramdam sa kung anumang mga nilalang na yon. Baka daw umiiwas din sila sa madaming tao. Gaano ko man kagustong iwasan na ang parting yun ng resort, hindi ko naman magawa dahil sa nakakalat na CCTV sa lugar. Mahirap na mapagalitan kaya no choice ako kung di ikutan yon. Nagkataong wala kaming guest na nag-overnight tong gabi na yon. Panahon kasi ng bagyuhan yon at medyo madalang na talaga ang mga nagpupunta. Pagtapat po sa pool ay inaasahan ko na madidinig ko ulit ang mga tinig. Nakiramdam ako pero wala naman. Nakahinga ako ng maluwag pero nagulat na lang ako nang biglang malabusaw ang tubig ng pool. Parang may mga lumalangoy doon. Nagpalingalinga ako pero wala akong nakitang tao sa paligid. Alam kong wala talaga kaming guest nung gabing yon kaya hindi ko maisip kung sino sa aming mga staff ang mangangahas maligo doon, lalo't napakalamig at umuulan. Nakatitig ako sa tubig dahil nakikita ko ang refleksyon ng mga nakasisid na tao sa ilalim. Nagtaka ako dahil ang titibay ka ako ng baga nila at nakakatagal ng ilang minuto doon nang bigla na lang ako magulantang sa sabay-sabay na pag-ahon ng mga maliliit na batang pawang mga nakahubo. Maiitim sila ng mga kalbo, mapupula ang mga mata at may mumunting mga pangil. Naguunahan sila sa pag-ahon habang naghahagik-gikan at nagtatatakbo sa likod ng malagong halaman. Parang itinulos ako sa kinatatayuan ko. Ni hindi ko nga nakuhang makagalaw at makasigaw. Basta nanlaki lang ang mga mata ko habang nakatingin pa din sa halamanan na tinakbuhan ng maliliit na nilalang na yon. Matapos ang pangyayaring yon ay 1 linggo akong hindi nakapasok. Pero pinag-isipan kong mabuti kung kaya ko pa bang magtrabaho doon. Sa huli, inanaig yung kagustuhan kong kumita ng pera para sa anak kong kailangan ng pang-maintenance na gamot. Kaya naman hanggang ngayon, nandoon pa din ako. Unti-unti, kahit nakakaramdam pa din ng kaba at kilabot, nakasanayan ko na din. Ang importante, hindi naman nila kami sinasaktan. Magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Joseph. Sabi ng mga anak ko ay magsulat daw ako at magpasa sa channel niyo ng karanasan ko. Dati po akong CQ, kung saan-saan ako nakakarating dahil sa trabaho kong ito. Madalas contractual lang ang nakukuha ko, kaya palipat-lipat ako ng pinapasukan.
28 years old ako nung may makapagsabi sa akin na may bakante raw na posisyon bilang isang CQ sa zoo sa kabilang bayan. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Nag-apply agad ako at syempre natanggap naman. May mga umaalis daw kasi na CQ tapos hindi na bumabalik. Natatakot daw kasi panggabi yung shift. 3 lang kaming CQ sa zoo na yon. Ako lang yung baguhan. Yung 2 kong kasama parehong sobrang tanda na. Malapit na ngang magretiro. Bungad sa akin ni Teryo, yung mas nakakatanda, kung matatakutin daw ako, mag-resign na ako. Kasi hindi ako magtatagal. Tinapangan ko lang yung loob ko at sinabing hindi ako takot sa multo. Totoo naman yun, Sir Neb. Sa ibang napasukan ko ay nakakakita rin naman ako ng mga multo. Pero alam ko naman kasi na hindi nila ako masasaktan. Kaya hindi ako natatakot. Sa gabi kailangan naming maglibot sa buong zoo, bawat oras. Sabi ni Teryo, marami raw kasing nagnanakaw sa zoo, lalo na sa gabi. Sa unang libot ko, sinamahan ako nung isa pang CQ. Joey ang pangalan niya. Grabe kong manigarilyo. Walang oras na hindi siya humihit-hit. Habang tinuturo niya sa akin lahat ng pasikot-sikot sa zoo, may kinuwento siya. Noong bago pa lang daw ang zoo, may lalaking pumasok dito. Dala ang katawan ng isang patay na lalaki. Pinagcha-chop-chop daw yung katawan ng patay na lalaki. Tapos ay binigay niya yung mga piraso nito sa mga hayop na nasa zoo para na rin walang ebidensyang maiwan. Laking gulat daw ng mga gwardya kinabukasan kasi marami raw sa mga ito ang hindi naman nakain ng mga hayop. Yung leon at buwaya lang ang kumain ng laman na binigay sa kanila. Natakot ako nung marinig ko yun. Ewan ko ba. Lumipas ang ilang buwan, unang beses na nakaramdam ako ng kababalaghan ay nang minsang makakita ako ng kamay na gumagalaw. Nakatambay ako noon malapit sa hawla ng mga ibon. Nagsisigarilyo. Nakita ko na parang may gumagalaw doon sa damuhan. Kinuha ko yung flashlight. Inilawan ko yung mga damo. At nakita ko na may kamay doon. Parang gumagapang siya sa damuhan. Hanggang siko lang yung haba niya. Kumuha ako ng bato. Binato ko yun. At nang tamaan yung kamay, naglahong parang bula. Sabi sa akin ni Joey, yun daw ang mga gumagalang multo sa zoo. Mga chinap-chop na katawan ng lalaki. Ewan ko ba, Sir Neb? Para sa akin, mas nakakatakot ang ganoong klaseng mga multo. Hindi kasi sila yung typical na mga white lady o kaya tiyanak. Sumunod na karanasan ko ay ilang linggo lang ang lumipas. Nasa banyo ako. Ang sama ng tiyan ko kasi kinain ko pa yung tirang ulam. Panis na ata. Hindi ko napansin dahil sa gutom. 9:00 na yun ng gabi. Yung banyo kasi namin nasa madilim na dulo ng zoo. Paglabas ko, narinig ko yung mga yapak sa sementadong pathway ng zoo. Yung tunog parang yapak na gawa ng isang paa na walang suot na tsinelas. Lumingon ako sa kaliwa. May pares ng paa na tumatakbo palapit sa akin. Ang bilis nung galaw. Parang nag-uunahan pa na marating yung kinatatayuan ko. Hindi ako nakagalaw sa takot. Naglaho din naman yung 2 paa nung medyo malapit na ito sa akin. Nung umabot ako ng 1 taon sa trabaho, naranasan ko ang siguro ay pinaka nakakatakot sa lahat ng karanasan ko. May 3 gate kasi yung zoo. Sarado yon oras na gumabi na. Pero tuwing naglilibot kami, iniiwan namin yung lock ng gate kapag napapadaan kami. Kasi meron talagang mga pasaway na sumisira ng lock sa gabi. Malapit yung isang gate sa Lion's Den, kulungan ng leon na isa sa mga main attraction ng zoo. Dumaan ako doon. Halos hating gabi na rin. Inilawan ko yung gate. Okay naman ang lahat. Nakita ko na nakatingin sa akin yung leon. Nakakapagtaka kasi madalas ay nakatago siya doon sa bahay niya na gawa sa bato. Mahiyain kasi na hayop. Tumayo ako doon at pinagmasdan din siya. Bigla akong nilamig sa hindi maipaliwanag na dahilan. Umungol yung leon.
Medyo natakot ako at umatras. Nung ginawa ko yun, narinig ko yung boses galing sa likod ko. "Joseph," sabi ng boses. Alam kong hindi si Teryo o kaya si Joey ang tumawag sa akin. Nung tumalikod ako, may nakalutang na ulo sa ere. Katamtaman yung buhok niya, pero yung mukha niya parang binugbog ng isang dosenang tao. Magang-maga yung mata niya at basag yung mga labi. Inulit niyang tawagin yung pangalan ko. Tumakbo ako pabalik sa guardhouse. Nung maikwento ko lahat sa dalawang kasama ko, sabi ni Teryo na ilang beses na raw niyang sinabi sa akin na wag na wag akong tumatambay sa Lions Den kasi doon daw tinapon yung ulo nung chinap-chap na katawan. Simula noon, Sir Neb, binibilisan ko na talaga yung pagroronda. Hindi ko na lang pinapansin kapag may mga bagay akong nakikita na hindi normal. Lumalayo ako at iniisip na kasama ito sa trabaho. Sa ikalawang taon ko doon, may nag-alok sa akin ng trabaho sa isang grocery store. Tinanggap ko na. Sa ngayon, Sir Neb, sa pagkakaalam ko, ay sarado na yung zoo. Abandonado na raw ito.